Palang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay April 13, 2023, Huwebes sa 8 araw na pagdiriwang ng Pasko ng muling pagkabuhay. Ang ating pong unang pagbasa at pagninilay ay hinango sa mga gawa ng mga apostol, chapter 3, verses 11 to 26. Noong mga araw na iyon, samantalang nakahawak ang pinagaling ni na Pedro at Juan sa kanila sa may portiko ni Solomon, patakbong lumapit sa kanila ang mga taong takang-taka sa nangyari. Pagkakita ni Pedro sa mga tao, kanyang sinabi, "Mga Israelita, bakit kayo nanggigilalas sa nangyaring ito? Bakit ninyo kami tinitingnan ng ganyan? Akala ba ninyo'y napalakad namin siya sa pamamagitan ng sarili naming kapangyarihan o kaya'y dahil sa aming kabanalan? Ang Diyos ni na Abraham, Isaac at Jacob, ang Diyos ng ating mga ninuno, ang nagbigay ng pinakamataas na karangalan sa kanyang lingkod na si Jesus. Ngunit siya ibinigay ninyo sa may kapangyarihan at itinakwil sa harapan ni Pilato. Gayong ipinasya na nitong palayain siya. Itinakwil ninyo ang banal at matuwid at isang mamamatay tao ang hiniling ninyong palayain. Pinatay ninyo ang pinagmumula ng buhay, ngunit siya'y muling binuhay ng Diyos. At saksi kami sa bagay na ito. Ang kapangyarihan ng pangalan ni Jesus ang nagpagaling sa lalaking ito. Nangyari ito dahil sa pananalig sa kanyang pangalan. Ang pananalig kay Jesus ang lubusang nagpagaling sa kanya tulad ng inyong nakikita. At ngayon, mga kapatid, batid kong hindi ninyo nalalaman ang inyong ginawa, gayon din ang inyong mga pinuno. Ngunit sa ginawa ninyo'y natupad ang malaunang ipinahayag ng Diyos sa pamamagitan ng mga propeta na ang Kristo'y kailangang magbata. Kaya't magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang pawiin niya ang inyong mga kasalanan at bigyan kayo ng kaunting panahon ng pamamahinga. At susuguin niya sa Jesus, ang Mesiyas na hinirang niya para sa inyo. Siya'y dapat munang manatili sa langit hanggang sa dumating ang panahon ng pagbabago ng lahat ng bagay, ayon sa ipinahayag ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga banal na propeta mula pa noong una. Sinabi ni Moises, ang Panginoong inyong Diyos ay pipili ng isa ninyong kalahi at gagawing propetang tulad ko. Pakinggan ninyo ang lahat ng sasabihin niya sa inyo, at lahat ng hindi makikinig sa propetang yaon ay ihihiwalay sa bayan ng Diyos at lilipulin. Nagpahayag din tungkol sa mga araw na ito ang mga propeta mula kay Samuel at lahat ng sumunod sa kanya. Ang mga pangako ng Diyos sa pamamagitan ng mga propeta ay para sa inyo, at kasali kayo sa tipang ginawa ng Diyos at ng inyong mga ninuno, ng kanyang sabihin kay Abraham, pagpapalain ko ang lahat ng angkan sa daigdig sa pamamagitan ng inyong lipi. Kaya tinirang ng Diyos ang kanyang lingkod, at siya'y unang sinugo sa inyo upang pagpalain kayo at tulungang tumalikod sa inyong masasamang pamumuhay. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo ng Huwebes. Happy Easter po sa lahat. Nawa sa araw na ito, sa pagpapatuloy ng mga gawa ng mga apostol, sa kanilang pagsisimula ng kanilang misyon na ipahayag na si Kristong namatay ay muling nabuhay at muling babalik sa wakas ng panahon. Pero ang striking po sa akin dito na nais kong ibahagi sa inyo ay yung pagpapagaling ni Pedro at ng kanyang mga kasama sa lalaking ito, yung mga tao na namangha dahil sa kanilang ipinamalas na kapangyarihan, pero andun na yung kababaang loob ni Pedro na aminin sa mga tao at ipakilala kung sino ang tunay na nagpagaling. Kumbaga, ito kasi isa sa mga nagiging problema natin sa panahon ngayon ay yung nagga-grab tayo, yung we are grabbing a credit to someone na hindi naman talaga para sa atin. Parang ninanakawan natin yung tao ng kanilang
yun nga, yung pagkilala, no? Bukod sa yung kumbaga, no, nasasanay tayo na magkaroon ng character assassination, pero kabila niyan, kabaliktaran din ay yung ninanakawan natin ng opportunity yung tao na makilala at yung tayo mismo, no? Sana yung we give credit to whom credit is due, kumbaga, no? Yung kung kanino dapat. At yun nga, no? Katulad ng mga alagad ay hindi sa kanila ang sentro ng atensyon. At naging malinaw yon para kina Pedro at sa mga alagad na hindi sila ang nagpagaling at nagpapagaling, kundi si Kristo na kanilang ipinapakilala sa kapangyarihan sa pangalan ni Jesus. Yun po yung pinagkikiitan doon ni Pedro. At nawa, matutunan din natin ang aral na ito mula kina Pedro, no? Na kung tayo talaga ang naging magaling, tayo talaga ang tumulong, then sabihin natin. Pero kung hindi sa atin galing ang tulong, huwag nating angkinin yung papuri, no? Huwag nating asamin na tayo ay pasalamatan kasi magkaroon tayo ng ng hiya para doon sa taong kung kanino talaga at sino talaga yung deserve na mapasalamatan. Sa konteksto ng ating pananampalataya, lahat tayo po, no? Lahat tayo, maging pari man, kung anuman ang achievements na natatanggap natin, kung anuman ang naibibigay natin na tulong, yan ay hindi galing sa atin, kundi galing sa mabiyaya na at mapagmahal, no, na Diyos sa atin. Wala tayong maibibigay kung walang ibibigay ang Diyos sa atin. Kaya nararapat lang na ibalik natin sa Kanya ang pagpupuri at pagpapasalamat. Muli,